Good day, future MDs. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, gusto kong ituro sa inyo, okay? Via the PPC teaching or PPC teaches videos. Gusto kong i-introduce sa inyo ang concepts ng 3Ls. Ano? Ng lateralization, levelization, and localization. Okay. Ngayon, hindi lang naman sa pagtuturo ang ano ko dito, pero gusto kong i-emphasize sa inyo ang importansya ng horizontal vertical learning or paano babalikan or having a strong foundation ng mga basics para mabalikan ninyo yung isang subject. Yun ang tungkol sa video na ito. Okay. So ngayon, magkaano ako dito. So magturo tayo rito ngayon. Okay. So ito, welcome sa crash course ko. Where is it? The 3Ls of the neurology topic. Okay. 3Ls. Okay. Lateralization, levelization, localization of the lesions. Okay. So, ayan. Gusto kong i-discuss sa inyo yung 3Ls and again, horizontal vertical learning tayo. Okay? Horizontal vertical learning which you had studied in your pathways sa neurophysiology, pati sa neuroanatomy niyo. O sige, kahit sa physiology. And then i-apply natin sa neurology, kung ano-ano yung mga pinag-discuss ni Adam and Victors o kaya ni Harrison, halimbawa sa mga topics na dinidiscuss sa inyo sa ano natin, med school natin. Okay. Basic things to know. Una, homunculus. Bakit? Yung sensory at yung motor homunculus. Kasi iisipin nyo, pagdating nyo, pag-expose ninyo sa, di ba, may homunculus dyan. Asan yung muka? Asan yung, ano, asan yung arms? Asan yung paa? Asan yung sa sacral area? Bakit? It will repeat. Maliban kasi sa paglo-localize na yan, makikita nyo rin yan through sa mga ano ninyo. So ako na magsasabi sa inyo, kahit sa mga clinics niyo, pagtingin ninyo sa MRI o sa CT scan, kung asa ng lesion, doon kayo mag-expect ng mga hyper o hypoechogenic areas ninyo. Okay? Know the corresponding area. And of course, syempre, yes, corticospinal tract, the spinothalamic tract. Kasi, pagdating ng pasyente ninyo, makikita nyo, ano sila, kalahati ng katawan nila or hemiplegic sila, kalahati ng katawan, paralisado. Okay? So ngayon, it is up na saan mo siya matitrace. So titignan mo yun. And then relearn the anatomic blood supply. Kasi lalo na sa mga infarcts. O kaya kung saan bumara, halimbawa sa ischemic stroke natin. Halimbawa, so pag na-block mo yon, halimbawa, di ba sa ano natin, sa mga homunculus in relation to the blood supply, doon mo malalaman saan nga ba posibleng nagkaroon ng clot. Halimbawa, apply it to your patients what you had learned. In the subjects, remembering the horizontal vertical learning with the clinical correlation, treating medicine as one whole subject. Okay. Ito kasi, guys, ito. Ang gist niyan, pag nakipag-usap kayo sa pasyente, syempre, di naman niya nakakapag-ano ng basics. You have to describe the basics kasi muna. Pinaka-usual chat. You have to describe the basics para pag pinunta niyo na sa abnormal, mas madali kayong maintindihan ng mga pasyente ninyo. Okay, same din sa mga reporting study, di ba? Or same din pag nag-ano na kayo,
Pag mga nasa clinics na kayo or nasa residency man kayo, you have to know, you have to go back to the basics. Kaya horizontal, vertical, kahit sa boards. Horizontal, vertical learning, kahit sa Revalida, horizontal, vertical learning na naman tayo balik. Okay. So gusto kong i-demonstrate sa halimbawa, 85-year-old man was ano dito was kita dito. Okay? An 85-year-old man was rushed to your ER. Ikaw yung duty sa ER noon. Bakit? Right side. Hindi niya maigalaw. Okay? Tapos, yung pala, past medical history niyan, past medical history, so, nakita na pala natin na may arrhythmia na pala yung pasyente din. Alam natin, arrhythmias predisposes to the formation of the thrombus at embolus na pwedeng pumara sa utak natin. Okay? Tapos, pag nakangiti siya, naglalag yung smile niya sa left. Okay. So, kabila, nasa right side ng katawan at sa left side ng buka. Okay. So, tingnan nyo, oh. So, uvula on the right. Tapos may lagging sa right shoulder and then deviated na to the left. Okay. So, may motor and then may ano din, di ba? Kalahati, pababa, 3/5, kalahati, 50% na. Okay? So again, ito best tips na familiars with the Feynman. Ito nga, Feynman's technique. So, halimbawa, kung papaliwanag mo sa akin, itry mong ipaliwanag sa akin. Halimbawa, ano lang ako? Halimbawa, grade 6 student lang ako. I-try niyong paliwanag sa akin na hindi yung, sige, i-try niyong explain sa akin, pero halimbawa lang, do not explain it to me na doctor ako, na sige, huwag yung ganun. Try niyo explain sa akin, kunwari, grade 6 lang ako. So, ayun nga, pinaka the best dyan, una, iniintindi mo ano yung mga binabasa mo sa libro. Okay? O kaya sa mga notes ninyo. And then, i-simplify. Kaya nga, di ba, dulo ng nasa ano natin, to 95%, use the mother tongue. Okay. Yung mother tongue natin. Okay. So, going back to the case, ayan, may smiling na, may hemiplegia, mayroong uvula on the ano right shoulder. By the way, may underline dito. Hemiplegia on the right side of the arm. Okay. Oh, may hemiplegia on the right side of the arm natin. Okay? So, kasi ito yung ano natin dito. Yan yung sa case natin para ma-discuss natin isa-isa o ma-i-demonstrate ko what is the vertical horizontal learning behind this. Okay? Una, know your Brodmann's area first. Okay? Yan yung mga Brodmann's area. And then, on the anterior, okay, paano ko nalaman na ano natin? Ito yung posterior, ito yung anterior. Okay? Tignan nyo tong ano, tignan nyo yung posisyon nito. Itong lateral sylvian fissure ninyo. Okay. Lateral sylvian fissure, babalikan natin yan. Pag papunta sa likod yan, so alam mo nang may clue ka. Pa-posterior yon. Okay? Going to the posterior side. So alam ko sensory na yung nasa likod, posterior. Sa harap, motor. Okay? Motor. Mamaya didiscuss bakit natin kailangan tingin yan. Bakit kailangan nating alamin yan? Ayan ang sinasabi ko sa inyo, yung homunculus na yan. Okay? Tignan nyo yung paa, tignan nyo yung kamay, tignan nyo yung ano niyan, Gio, kung nasaan, mamaya i-discuss ko bakit. Okay? Know the pathways involved. Ayan, halimbawa, ano nga ba? Ito, sorry kung facial nerve lang nalagay ko dyan. Pero kung tutuusin, alamin ninyo, lalo na contralateral, yung lalo na sa katawan natin, si spinothalamic,
At C, corticospinal tract. Okay. So, ayan. Ngayon, going back to the case. Sige. Tignan natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo bakit blanco. Okay? So, sabi natin, hemiplegia on the right side. So, halimbawa, mag-drawing tayo rito na homunculus. Halimbawa, okay? So, kukuha ako ng pen dito. Ayan. Pardon me sa drawing ko. Okay? So by the way, napakaganda din talaga kung medyo marunong tayong mag-visual learning. Okay? So, ayan. So, tignan lang natin. Ito yung paa. Okay? So, sige. Ito yung paa natin. So, saan na ba yung pen? Kunin ko yung pen. Ayan. Ito yung paa. Paa, kamay. Ayan. Yan yung kamay. Ito yung paa. Tapos, or yan, napaano yung paa ko. Ito yung ulo. Okay, yan. Yan yung ulo. Ulo, ito yung tang, ito yung larynx mo. Okay, so lagyan na lang natin ng mata dyan. Ayan. Ta, ayan. Bawa. Okay. So same. So pag sa ano kasi, this will be corresponding to your right and to your left. Okay. So bakit nga ba? Tandaan ninyo, unahin natin sa ano, unahin natin sa corticospinal tract, di ba? Corticospinal tract, di ba? So ito yung sa ano na lang natin, yung sa thalamus. Be familiar with the ventral anterior tracts natin. Thalamus to thalamus. Kasi yung mga ventral anterior, sila yung responsible para pa sa pag, ano natin, pag-receive ng mga motor movements dito. Ba? Halimbawa, ano bang sabi natin sa case? So, right hemipedia. So, expect nyo sa kamay. Eto, tatandaan nyo rin yung mga blood supply. By the way, dun sa ang haba-haba ng explanation ni Adam and Victor. Ang haba-haba ng explanation ni Harrison. Pero ang pinakaano mo lang, know the tracks. Bakit? Kasi halimbawa, okay, i-color ko to in, okay, color tayo in blue. Halimbawa. Ito kasi, ito nasa pagitan ng longitudinal sulcus natin. Halimbawa, okay, this is the longitudinal sulcus. Yan. Bakit blue ang ano ko dyan? The blue signifies yan ang sinusuplayan ng anterior cerebral artery ninyo. Okay? Anterior cerebral arteries. 1/3. So, kung nandyan yung lesion mo, expect mo sa paa, pati sa sacral area, tapos andon ang lesion. Ngayon, isi-simplify natin. So, inaano ko na lang, pero I suggest, tignan nyo talaga sa netter ninyo para at least pag ano kayo, mapamiliarize kayo. Okay? Oh, sorry. Sige na nga, ganyan na lang. Itong red na yan, it corresponds sa sinusuplayan ng ano natin, ng middle cerebral artery. So, pinaka-majority is the middle cerebral artery. Ayan. Yan yung middle cerebral artery ninyo. Okay? Tapos konting ano lang dito, though the majority kasi niyan is nasa likod. So ito lang, yung mga ganyan lang. O, ganyan lang. Ganyan lang.
we have the posterior cerebral artery. Ang pinakaano ninyo is yung Brodmann's 18 or yung nasa likod dito. Doon majority. Okay? So kaya ako din ng ganyan kasi mas familiarize kayo anong posibleng ma-expect ninyo kung nasaan, where is the lesion? Okay, ano nga ba yung naharang? Okay? So, erase. Okay, sige, mag-erase ako. I-reset natin. So, una, sabi natin, nasa right side, di ba? Pero, okay, ang ano natin dyan, halimbawa, andito, sige, drawing ko na lang. Pero, pardon me sa drawing ko. Okay. Laser pointer, no, not that one. Ayan, so, halimbawa, ayan. So, be familiarized sa apology sa drawing ko. Ayan. Ano yan? Big brain. Ah, andito sa medala na to, andyan ang tinatawag na pyramidal. Yan yung pyramidal o yung I mean yung sa ano commissure natin. Bakit? Kasi dito nagkri-crisscross ang motor track natin. Okay? Yan ang motor track. Ayan. Motor tracks. Halimbawa, usually, kaya halimbawa, pag sinabing nasa right hemisphere, so expect mo sa left. Okay? So, saan na ba yung pointer ko? So, ayan. Halimbawa, dito siya. Pupunta yung ano mo rito. So, that's the first order motor neuron mo. Pupunta siya rito. Tuk, pagbatik na dito, cross the other side. Okay? Nag-cross to the other side siya. Kaya expected natin nasa right ang lesion mo. Okay? So, pagdating yan sa contralateral, so expect ko kasi, saan nga ba yung lesion? Posible. Okay? May buka na involved. Though, pwede naman dito. Pero wala naman siyang, hindi. Isipin mo, pati buka, dadali, pati muka. So, ano nga ba ang ano natin? By the way, pag sa muka, usually, ang facial nerve kasi, sabi sa Snell, by the way, gusto ko pag mag-tutorials kayo, be familiarized with the tracks kung ano yung tinuro sa inyo sa first year. Pati cranial nerve tracks, be familiar with those. Kasi, halimbawa, okay, asan ba manggagaling yun? Ito na lang, kunwari, so, sige, lagyan ko na lang ng ano rito, na cerebellum. Ayan, yan ang cerebellum. This is here the cerebellum. Ayan yung pons mo. Halimbawa, ito, ang pons nandito. Sa ilalim ng pons kasi yung nucleus na yon. Okay? Ayan yung sa nucleus na yun. By the way, pag nag-travel yan, if they are, ito, kita mo yung drawing ko. Ayan o, ito. Yan, ito. They are ipsilateral. Hindi yan na constant track. By the way, exemption dyan, vagus nerve mo. Vagus nerve, they cross sa kabilang side. Okay. So, may picture yun sa Snell. Kaya, dapat, para mas ma-visualize niyo, uy, bakit taga ganito? Diba? So, una, ano ko na levelize ko na. And then, sabi natin, may face pati sa right. So, ang ine-expect kong lesion, heto. Ito ang level. Bakit ko dinawin ang mukha? Kasi ayan ang iniisip kong nadali. Ayan. Ito yung possible infarct na. Posibleng ganyan. Ang pwede kong ma-expect sa CT scan ko, sa MRI ko. Ayan, yan ang infarct. Hindi ko na maano, by the way, I'm not drawing, so mahirapan ako. Sensya na, hindi ko matodrawing si umbra at yung penumbra. Okay? Pero, ang gusto ko ma-gist sa inyo rito, asan nga ba? Where?
Okay? Pag lateralize, yung crisscrossing ang tandaan ninyo. Okay? Pero, pagdating ninyo, by the way, sa sensation sa face, wala tayong problema. Okay? Sige, ano ko na lang, i-erase ink. Pag sabi natin kasi doon sa kaso, left, walang sensation ng left. Or wala rin sensation ng right. Okay? Walang sensation ng wala. By the way, pwede rin ano ha, pero it happens only in the 10% of the lesions, sabi natin. So, okay. Hemiplegia, okay. So, pero expect ko rin pati ang right. Wala akong mararamdaman dyan. Bakit? Again, go back to the homunculus mo na naman. Okay? Go back to the homunculus. Sige, i-ano natin. I-kopyahin natin to, ha? Okay. Kopyahin natin to. Sige na nga, kopyahin na lang natin yan. O yan, palitin ko. So, sige. Yan. Yan na yung ano natin. This is the sensory. This is the motor. Isipin nyo na lang, ano to. Sige, palitan natin. Sabihin na lang natin intestine din to. Sabihin nyo motor yan, ha? Motor to. Ade, ito, sensory din yan. Sabihin natin sensory. Okay, I mean, so tanggalin natin yung, ewan ko, bakit nag-highlight to? Okay, ayan. So, ito yung sensory. Okay. So, bakit? Di ba, tandaan nyo, andito yung, ano natin, andito yung, mga sensation, mga ventroposterior na naman yan. Andyan yung, halimbawa, andyan, thalamus to. Okay. So, halimbawa, asan ba ang problema? Nasa right. Diba? Nasa right. Okay. Nasa right. Ano mga to, palitan natin. Palitan natin yan ito. Kunwari, intestine to. Sorry kung medyo parang may address tong intestine ko dito. Pero, intestine niya. Halimbawa, eto kasi, pagpunta niyan dito sa, ano mo, ayan. Eto, dire-diretso lang left to. So, anong ibig sabihin? Pag ipsilateral ang ano mo dyan, nagdali, most likely, baka sa ano yun mismo, baka nasa spinal cord ang problema. Bakit? Kasi dito sa spinal cord na yan, 90% two levels, yan. Yan ang ano mo, yan ang sensory pathway mo. Punta siya rito. This is your first order. This is your second order neuron. Ito. Paakyat dito, this will be your, itong parte na yan, this will be your third order motor neuron. Ayan. So, 1, 3, 2, 3. Okay? So, posible, andyan yung lesion mo. Pero tignan nyo na lang yung pinagkain. Eh kung sakaling ipsilateral, walang involvement yung buka, paano yan? Halimbawa, okay? Hindi, walang involvement yung buka. Ibig sabihin, take note, kung walang involvement ang buka, most likely, baka nasa spinal cord ang problema. Okay? So, baka andito. Kasi kung sa spinal cord yan, sample, banda dito yes, wala ka mararamdaman ko na lateral, pero sa mukha mo. Pero tingnan nyo, makakashrug ka pa. Okay? Makakashrug ka pa. By the way, may mga kanya-kanyang ano rin yung motor dito Okay? So, baka sa stroke nyo, kasi, kaya, ano yun, tandaan nyo, motor yan. Okay. So, baka mamaya, yung andito pala, by the way pala yun sa shrub ayun, so yun ang dahilan, kaya, na ano siya, paralisado. So, ayun, gets mo yung gist.
na kailangan mag-levelize and equalize. Okay? So, that's all sa video na to. By the way, sana nakuha ninyo yung gist ninyo para sa pag ano ng mga apps. Pero gusto ko sana sa inyo ma-drawing nyo siya, yun yung objective, and maano niyo, and mas maka-localize kayo na siya. Okay? Active. So, that's all. Maraming salamat sa pakikinig.